Nasita ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang DPWH dahil sa mga flood control projects na ipinatupad ng ahensya sa lungsod ng walang tamang koordinasyon. Isa na ang Matalahib Creek Pumping Station Project sa Barangay Talayan na itinayo umano sa non-building area. Naharangan daw nito ang natural na daluyan ng tubig papunta sa San Juan River kaya mas nakapagpalala pa ng baha. Para sagutin yan, kakasama natin si Engineer Arturo Gonzales Jr. ng DPWH Quezon City 1st District Engineering Office. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Engineer, ano po ang inyong tugon dito sa pahayag po ni Mayor Joy Belmonte na may ilang flood control projects daw po ang DPWH na ipinatupad sa Quezon City nga ng walang tamang koordinasyon sa lokal na pamahalaan? Yun po, Ma'am, kami humihingi ng paumanhin kay Mayor kung nagkaroon kami ng pagkukulang sa coordination sa kanilang opisina. So, inaamin po ng DPWH na wala po kayong ginawang koordinasyon. Talaga pong hindi po nasabihan ang LGU. Ano po ba, Engineer, yung prosesong dinadaanan bago simulan po ang proyekto, lalo na sa Quezon City kung saan may umiiral po na ordinansa na nag-aatas po ng koordinasyon sa LGU bago ipatupad ang anumang proyekto? Ma'am, alamin ko lang po kung kami nakasulat sa LGU na na-inform po sila regarding dun sa project. Pero yung nga po, Ma'am, kung mayroon kaming pagkukulang, talaga po kaming humihingi ng paumanhin kay Mayor po. Engineer, sorry, klaruhin ko lamang po. Ang sinasabi niyo po ay nagpadala po kayo, nagpadala po ng sulat ang DPWH? Hindi naman po, Ma'am. Aalamin ko lang po, Ma'am, yung aming records. Opo. Pero ano nga po ba? Yung, paano po ang proseso dapat bago po kayo nagpapatupad ng proyekto sa isang bayan, sa isang syudad? Yun nga po, dapat po, Ma'am, is may proper coordination sa ating local na pamahalaan para po kung mayroon silang komento, makapag-comment po sila. Alright. So, you don't know kung nakapagbigay po ba kayo ng sulat nga or ng pasabi po? Baka po kasi, Ma'am, ang aking nasa isip, yung mga listahan lang po ng aming mga projects, pero hindi po totally na-discuss sa kanila yung particular na individual project na ito. Tinukoy po ni Mayor Belmonte itong Matalahib Creek Pumping Station Project na itinayo raw po sa non-building area. Ano po ba ang paliwanag dito ng DPWH? Ma'am, yan nga po ay naitayo namin sa creek, pero yung pong struktura na yun ay para po sa pumping station. Alright. So ano po bang klaseng proyekto po itong nasa Matalahib? Di po ba pumping station project po ito? Opo, yes po, Ma'am. Opo. Ang sinasabi po ni Mayor ay non-building area po ito, hindi dapat tinayuan. Yung nga po, Ma'am, ang kalang komento sa amin nung mag-meeting po kami. Okay. Pero paano po naaprubahan yun? Kung bakit po itinuloy ng DPWH kung klaro po na it's a non-building area? How do you coordinate po with the LGUs? Ma'am, kasi po, sige po. Sige po, go ahead, Engineer. Sige po. Ma'am Cheryl, kasi po, yung struktura po na yun, dun sa creek na yun, para nga po sa pumping station. Na kung saan naman po ang pumping station ay nagagawa din po sa mga ganoon pong daluyan ng tubig po o creek. Pero balikan ko po Engineer Gonzales bilang district engineer po ay paano po ba ulit yung koordinasyon? Yung pong step by step po natin. Kunwari
Kayo po, di ba, sa TPWH ang nagpaplano po niyan. Ano ba ang lalagyan natin ng proyekto? Kunwari nga po ito, for this particular project, it's a pumping station. Ano po? Yes po, ma'am. Opo, engineer. So pag napagdesisyon na po o na-identify na ng DPWH na kailangan magtayo o maglalagay ng pumping station sa ganitong proyekto, after na po nun, anong mangyayari? Makikipag-usap po ba kayo sa kagaya niyan sa Quezon City? Pagmimitingan po ba yan? Paplansyahin muna bago i-go yung project? Kasi sayang din po yun, umabot ng 95 million, mahigit, almost 100 million. Ito pong project na ito. Yun nga po, ma'am, naitayo namin na siguro may pagkukulang kami sa coordination. So, yun po yung nangyari dyan, ma'am. Mhm. Okay. So, pero yun nga po, I know, inaamin nyo na po na nagkulang kayo sa coordination, pero ano po yung talagang dapat na proseso po? Paano po ba yun, engineer? Kasi po, ma'am, kami national government, opo, Aha. nagawa po namin yan na ang layunin naman po ay para makatulong talaga o maibsan yung pagbaha din sa area na yon. Opo. Mhm. Ay, Yun po yung aming ginawa. oho. Pero yun nga po, alam natin lahat naman ng proyekto, 'di ba? Ang layunin talaga ng bawat proyekto makatulong sa kung saan man itatayo yung proyekto. Pero tinatanong lang po namin, paano po ba yung nakasulat talaga na dapat na proseso? Though nasabi nyo na nga po na may pagkukulang sa inyong sa inyo po, sa inyong hanay, pero ano ba dapat yung process? After po ma-identify this particular project, do you set a meeting with the LGU? You discuss about it? Workable ba to? Pwede nga ba ito? Para po sana naiwasan o na-call na yung attention ng DPWH National na hindi pwede po dyan. Tignan muna, pag-usapan muna natin kasi non-building area yan. Wala pong naging ganoon na konsultasyon po sa LGU. Wala po, ma'am. Huli na lang po nung kami napatawag, opo. Mhm. So, ganun po talaga sa lahat pa ng iba pong projects po ng DPWH? Walang coordination po sa mga LGUs? Hindi naman po, ma'am, lahat. Nakikipag-coordinate kami, lalo na yung mga multipurpose building. Opo. Talaga pong may coordination kami sa LGU po. Mhm. So ngayon po, engineer, ano na po yung status ng proyekto ngayon? Totoo ho ba na kulang pa yung pondo dito para nga maging operational na? Yes po, ma'am. Yan po ay phase 1 pa lang po. So talaga pong ang total po na aming estimate dyan ay 350 million. 360 million. At ang natapos po ay phase 1 na. Opo, puro mga struktura lang po to. Yung stop nung pong kontrata na yon. Mhm. Ilang phases po ba? Depende po, ma'am, sa pagdating po ng pera na aming ni-request. Aha. Kailan ho ba ito sinimulan? Sinimulan po ito, ma'am, nung July last year. July 2024. Opo. Ang target pong matapos, engineer, kailan po? Ang original target po is Mayo para po dyan sa kontrata na yan. Pero nagkaroon po kami ng extension. Gawa nga po yan ay mahirap gawin. Gawa pagka lumaki na ang tubig, medyo nagkakaroon po ng delay yung pagtrabaho. Na-adjust po yan ng August 29 ng 2025. Opo. August. August 18 na po. Opo. Halos patapos na po siya dun sa as per scope ng kontrata po, ma'am. Okay. Ngayon po nagpaabot nga ng concern ang Quezon City.
ano po, LGU tungkol sa pagtatayo ng proyekto dito nga sa non-building area. Abay, na-inspeksyon nyo na ho ba ito? Ano rin ho ang immediate Yes po, action ma'am. ninyo kaugnay po nito na sinasabi ngang mas nagpalala pa raw ho ng baha imbis na makatulong po, engineer? Kasi nga po, ma'am, hindi pa functional yan pumping station na yan. So, kaya nung minsan po lumakas yung ulan diyan dito sa Metro Manila ay medyo nakaapekto po talaga siya. Mhm. Mhm. Iminungkahi po ng lokal na pamahalaan na ilihis yung pondo para sa detention basins na tugma daw sa drainage master plan ng lungsod. Mhm. Posible pa ho ba ito? Sabi nyo nga, patapos na itong pumping station project na ito. Hindi, yan nga po, ma'am, yung sa phase 1. So yung susunod po na mga phases pa niya, yun po yung aming ikokonsulta po sa aming departamento. So may possibility pa na pwede pa. Mm. Oho. Pero doon ho sa initial na naging resulta or kailangan bang bago mabago yung disenyo ng proyekto, tingnan muna, kailangan mag-work muna o yung pumping station na ito sa Matalahib para to see if it's working or not. Ganun po ba yon? Pag-uusapan po, ma'am, muna namin, di-discuss po namin with the LTU. Oh, okay. So, kailan ho nakaset ang meeting po ninyo? Kailan daw ho kayo maghaharap sa LGU? Kasi sabi nyo, the total project is 360 million. Sayang naman, sir. 350 po, 350. 350 million. Pero wala pa po, ma'am, release yung balance, ma'am, nung 95. Wala pa po yung release. Okay. So, okay. Yun po lang yung aming, sige po, ma'am. Engineer, 350 million yung kabuuan ng project. Dito sa phase 1, magkano po ang kailangan sa phase 1? Yan nga po, yung nasa kontrata po is nasa 95 million po eh. Okay. 95 million, when you say po the first phase 1, ang phase 1 po ay itong Matalahib Creek Pumping Station Project. Yun po, ma'am, yung structure lang itself. That structure Yung kung tawagin itself. po na civil works po. So Okay. yung mga electromechanical, wala pa po dyan sa phase 1. Oo. Kailan po ulit dapat matapos yung the entire project para po mapakinabangan na itong pumping station na ito? Pardon, ma'am, di ko lang po masyado narinig. Okay. You're only on the phase 1, expected to be done August 2025. The phase 1, yung phase 1 po. Apo, talagang patapos na po yan. Okay. Halos tapos na po. Which is just the structure. So, kailan po dapat target matapos, yung buong project para mapakinabangan na po? Ang amin pong sanang target ay kung talaga pong marirelease yung mga kailangan pampondo hanggang second semester po ng 2026, next year po. Kung marirelease yung funds. Apo. Kung ipagpapatuloy po. Alright. So paano pong mangyayari ngayon? Ano po ang plano ng DPWH after hearing Mayor Joy Belmonte saying na first, non-building area yung ginawa po ninyong proyekto. Second, may delay po kayo sa project na ito. Third, mas lumala pa raw ho yung bahanga sa lugar. So, paano po aayusin ito para hindi masayang yung buong proyekto? Yung nga po, kinokonsulta na rin po namin yung aming legal kung ano talaga yung maganda pong naming gawin. Alright. In the first place, sino po ba engineer ang nagdidesisyon kung paano po ba nabubuo
napapagdesisyonan ng DPWH na maglalaan sila ng ganitong pondo at maglalaan sila ng ganitong proyekto sa isang partikular na lugar? Sino po ang nag-aaral, gaano katagal yan pinaplano, and para madesisyonan? Ma'am, iyan naman po ma'am ay naiplano namin kasi nakita nga namin na talagang yung baha doon sa area na yun perennial po. So iyan yung nakita ng opisina na makakatulong para ma-address po yung pagbaha doon. Pero during the planning, hindi naman po yan isang araw lang or ilang linggo lang, di ba? Pag pinag-aaralan pa, okay, kung may baha dito, lagyan natin pumping station, pero anong klase ba? Paano ba ito mag-work? Ano ang epekto pag naglagay tayo ng ganitong pumping station sa iba pang barangay or lugar or parte ng Quezon City? Di po ba may ganun yun, engineer? Yes po ma'am. Kaya nga po mayroon kaming mga plano na nagawa at design para dyan sa pumping station na dyan. Opo. So sa planning, hindi po involved ang LGU? Hindi po ma'am. Hindi po sila involved. Sa lahat po ba yan ng proyekto ng DPWH, ganyan po? Hindi lamang sa Quezon City, pero ganun talaga po ang kalakaran sa DPWH? Hindi po ini-involve? Hindi po naman lahat. May talagang pagminsan may na in advance po na pag-uusapan namin yung ibang proyekto. Siguro po yun po ang proseso. Wala naman po tayong magagawa doon kung ganun po ang proseso sa DPWH. But maybe it would be wise na i-involve ang LGU sa mga ganitong proyekto, lalo na't napakalaki po ng halaga para di po ba mas smooth yun pong yung pagpapatupad ng projects, engineer. Yes po ma'am. Tama po kayo. Diba? Pa-about natin sa mas nakakataas kasi tayo syempre susunod lang tayo sa baba Di ba, engineer? Yes po ma'am. Opo. Alright. So, ina-expect po na makikipag-meeting na lamang po kayo kay Mayor Joy para po ma-explain at ma-plancha po itong na problema pong ito Opo. sa Matalahib Creek Pumping Station? Actually, nagkaroon na po kami ng meeting nung Friday sa kanya. Opo. Susubukan po namin ulit makausap yung mga technical na lang po. Kasi nag-submit po kami ng detailed na analysis kanina. So nag-aantay din po kami ng komento nila doon. Alright. Kailan po inaasahan na mag-meet po ulit or ito po ba'y, sabi nyo naman, wala pa rin kayong magawa dahil wala pang nare-release na budget, additional budget? Yes, apo. Yes po. Tama po. Alright. Makikipag-coordinate na lang po kami sa LGU, ma'am. Sige po, engineer, may tututukan na lamang po at hingi na lang po kami ng update sa mga susunod pang araw. Salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl. Maraming salamat po. Engineer Arturo Gonzalez Jr. ng DPWH Quezon City 1st District Engineering Office.